Kaya so meron tayong papalitan na timer ngayon. May nag-request na subscriber natin na gustong mag-DIY ng washing machine. Ang sabi niya, paano daw baklasin itong baba. Okay, actually meron lang mga screw yan dito. Papakita ko lang. Yan, may mga screw po yan kung gusto niyo baklasin yung motor. Yan, dito. May mga tanggal po yan lalo sa mga washing machine ngayon ng mga plastic. Pero hindi po yan ang ating ituturo ngayon. So ang ating ituturo ngayon, magpalit ng timer. Okay, so ang timer nga pala, naging problema nito ay nagmamalfunction siya. Minsan gumagana, minsan hindi. So kapag diniinan mo siya, gagana. Tapos maya maya, mawawala na naman. Kaya ituturo ko po ngayon sa ating mga bagong technician na hindi pa nakaka-experience ng washing machine, at saka doon po sa mga customers natin na gustong mag-DIY. Na kaya namang mag-DIY. Actually, kaya naman yan, kaya pong mag-DIY. So, gawin nyo lang, although na hindi talaga dapat, lalo na sa ating mga customer na, na hindi nila talaga kabisado, so mahirap na. Pero kayang-kaya ito, kung medyo malakas ang loob mo, may konting experience ka sa electrical, so kayang-kayang gawin yan, na hindi ka na magbabayad sa technician. Pero magkano lang naman ang charge sana, para makaiwas sa problema. Pero ganito po, since ituturo ko na rin lang paano magpalit ng timer. Unang-una, kung alam din natin paano magbasa ng diagram, ito po yung diagram niya. Kung wala naman diagram sa actual, pare-parehas lang po yan. Dito sa diagram natin, tatlo lang yung timer, yung wire sa timer niya. Tatlo plus, ito pala, itong tatlo na to. Okay? So papunta yan sa wash drain switch. Ito switch na to. So kailangan po kasing lagyan ng connection yan. So ang purpose nito, yung soft at saka normal. May mabilis, mayroong mabagal. So kaya po, kailangan supplyan 6. So pero sa tatlo lang, kapag tatlo lang po, kaya yan. Kaya unang-una sa pag-order natin sa ating mga customer o mga technician na bago, sa mga bago lang po ito naka-address ha. Unang-una, pag order po kayo ng timer, meron pong dalawang klase ng timer. Huwag natin kalimutan yan. Merong flat na ganito, katulad yan. Yung screwhan po yan. At merong naka-slant, naka-angle siya. Kaya tingnan natin agad yung original, ano ba yung nakalagay. Slant ba siya o flat? Katulad nito, flat. So, ito yung bagong timer. So, syempre, flat din po yan. Okay. Unang magiging problema natin, baka kayo, ay hindi parehas ang color coding ng ating timer. Ito yung bago, yellow, brown, green, red. Tapos gray, brown and pink. Sa luma, ito naman, gray, green, yellow, orange, and violet, blue. So talagang magkaiba pero pareho ang 6. Pareho ang 6 na wire lang yan. Okay, tuturo ko paano yan mamaya ikakabit. Okay. Unang-una sa ating mga customer na gustong mag-DIY, tingnan agad natin yung dalawang linya. Okay, halimbawa dito. Okay, kung wala ng diagram na katulad nito na makikita, dito agad actual po kayo. Ang motor natin, 3 wire lang po yan lagi. 3, basta't mga ganitong mga typical na washing machine, 3 wire lang po yan lagi. Ito yun, Ayan. Ito siya. So dito nakalagay ay black, parehong yellow. Okay. Tapos yung isa ay yellow green. Ano yan? Ground. Ito yan. Papakita ko sa inyo. Ito. Yan. Yellow green. Ito. So naka body ground po yan. Nakakabit sa body. So talagang may connection yan. Ito lang. Okay. 2 lang. Bali 3 lang. 2 yellow. 1 black. Ito po yan. 2 yellow. 1 black. Karaniwan po. Ganyan ang ating diagram. Standard. Halos standard po yan. Ngayon, itong dalawa na to, ito po yung reverse, clockwise, counterclockwise. Okay? Diba, umiikot na ganun, tapos bumabalik. Ito po nakapermi sa ating linya. Ayan, ito yung source natin. Okay, ito yung neutral, ito yung live. Okay, line 1, line 1, line 2. Okay, so po sa source.
Itong isa na to, diretso to sa ating timer. Ito yan, oh. Okay, diretso siya sa ating timer. Okay, so ibig sabihin yan, may pumasok na isa sa ating timer. Kaya nga po sabi ko, kahit tatlo lang ang wire ng ating timer na iyong ma-order, aandar po yan. Bakit? Kasi tatlo lang naman po talaga ang kailangan natin. Ito yon. Oh, ito yan, oh. Parehong yellow. Okay, yellow, hindi nakakabit sa orange. So, ito naman, galing po siya sa capacitor. Okay, capacitor na yan, automatic yan. Ikakabit mo lang dito sa neutral niya. Okay, ito yung pinakang neutral natin. Or line 2. Yan, ito yung nagsa-cycle, tawag dito, yung nagpapabalik-balik. Nakakabit po yan sa capacitor. So, ito naman, diretso siya sa timer natin. Okay, para pag umikot, yung isa ang pagaganahin niya, pag nag-stop, tuloy-tuloy na ikot ng timer, ito namang isang pagaganahin niya. Kaya gumaganon, ayan, nagre-reverse siya. Reverse cycle, ano po, clockwise, counterclockwise. Okay, dako na tayo sa, hindi ko na po masyadong ano yung pagtuturo dito, ano po, basta tandaan nyo lang po. Pero sa ating mga customer, kung medyo alanganin, tawag na lang po kayo ng technician, ano po, para sigurado kayo. Ayan, oh, 3 wire lang din ang pumasok sa ating timer. Okay, so bakit dito ay 6? Diba? Okay, 3 lang mula rito. So bakit dito ay 6? Papakita ko po. Bakit dito ay 6? Kasi ito pong was selector switch na yan, meron po yung connection. Ito yan, oh, 3 wire din po yan. Okay, kita ba? Ayan, ito yung isa, ito yung isa, ito yung isa. So paano natin yan ikakabit ngayon? Yung magkaiba yung ating bagong timer na wire. Ito po yan, no? Papakita ko sa inyo. Etong isa na to, automatic ito ay, di ba makikita naman natin, no, pag ginanyan mo. Itong dalawa na to, alin man ang ikakabitan mo dyan ng line, okay, ng source line natin, okay. Either na ito or ito, wala pong problema. Ito or itong dalawa na to, pink or yung brown. So wala pong problema dyan, ano po. Pero meron po talagang nakadesignated sa ano yan, sa line. Katulad nito, paano natin agad malalaman? Itong maiksing wire na to, ayan, itong although na po walang problema yan, kahit po alin dyan ang kabitan mo ng live, no, wala pong problema dyan. Pero mapapansin agad natin bakit may maiksi, bakit may mahaba. So unang mapapansin po yan, ba't hindi parehas, ba't hindi pantay. Ito po yan. Etong automatic yan, itong maiksi na to, ito po yung kakabitan natin ng live. Okay, saan papunta itong isa? Ito naman yung papunta rito sa ating was selector. So kailangan din po kasi dyan ng isang, ayan o, makikita natin itong luma. So tingnan natin ha. Tingnan nyo ha. Hirap na mag-isa dito. Okay, di ba itong dalawang wire na to, sinasabi ko kanina. Ito po, galing na yan sa source line natin, sa live natin. Tingnan nyo, live green. Ito yung green. Ayan o, ito yung green. So galing po yan sa ating source line, green. So automatic, diretso po yan dito sa ating timer. Okay, itong isa, saan papunta? Itong isa naman papunta dito sa was selector switch. Ayan. Okay, so ayan siya. Okay, ang purpose lang yan, para pag nilagay mo rito, may contact siya. Okay? Yan, pag nilagay mo sa normal, may contact siya. Pag nilagay mo naman dito sa soft, may contact pa rin po siya. So hindi na rin original itong ating magkaiba na. Okay? So drain, normal. So meron pong contact yan. Pag nilagay mo sa drain, wala siyang contact. No, kaya mamamatay po yung ating motor kasi wala siyang contact. Okay, kumbaga off yan dyan kahit na gumagana ang timer natin. Okay, para lang po sa mga bago to ha, pinapaliwanag ko para sa mga bago at sa mga customer natin na gustong mag DIY. Okay, so ayan, katulad ng sinabi ko po kanina, dito sa ating bagong timer, ito ay diretso dito sa ating was selector. Ito namang yellow and ayan, mapapansin nyo, meron ding luma, meron ding maiksi. Brown at green ay maiksi, hindi siya pantay. Itong red and yellow, automatic po. Ito yung ikakabit natin dito sa yellow and orange.
Kasi siya yung tawag dito, yan yung nagre-reverse or yung nagre-reverse cycle, yung nagka-counter clockwise, di ba, washing machine bumabalik tapos pag ganyan. Siya po yun, ito yung contact niyan. Itong dalawang maiksi na to, saan natin to ikakabit? Okay, yung isa ay dito sa, saan na ba to? Yung isa ay automatic dito sa sa drain natin. Itong dalawa na to dito rin po yan. Okay, yung green and brown dito rin po yan. So ipapakita ko na kung paano natin ikakabit. Okay. So ayan, ikabit ko na yung bagong timer. Okay, katulad ng sabi po natin kanina. Okay, ito yung tatlo na papunta rito sa ating selector switch, watch selector switch. Ayan, itong tatlo na to. Itong tatlo na to ay papunta doon sa motor natin. Okay, so tulad ng sabi natin kanina, itong ating green ay siya pong live. So dito nakalagay sa dalawa na yan. Tatandaan po natin lagi sa timer, may dalawa, dito ang apat. Okay, dito sa dalawa na to, basta alin man dyan, yun yung nakakoneksyon doon sa line 1 natin. Okay, so ngayon, sabi ko nga, yung dalawa natin, yan lang yung pinakang cycle niya. No? Yung, ito. Karaniwan po talaga, yellow, orange, yan po talaga ang karaniwan. Okay, or pula, yan yung mga cycle natin. So, ikakabit mo lang yun dyan, ayan na, nakakabit na siya. Tapos, itong dalawa na to naman, kahit alin dito, pupwede yan. No, kahit po magkabaliktad, halimbawa itong green is mapunta dito sa ating violet o yung brown mapunta doon sa blue. So kahit magkabaliktad to, ito lang ang hindi. No, ito lang susundan niyo mula sa luma papunta sa bago. Tatandaan niyo lang saan nakalagay yung live natin, kasi ito yung live na magkarugtong dito sa green. Ayan. So ang luma natin, yan yung magkarugtong. Dito yan nakalagay. Kaya yung gray ito. Okay, yung gray ito, yung ating green ay dito. So ibig sabihin, magkasama po yan dito, no? Nasa contact niyan. Okay? So kaya pag gumana po yan, nakakontak na po ng dalawa, nakadikit na siya. Pagka switch on na po natin yan, nakadikit na siya. Okay, pag nakadikit na yan, susuplayan niya na ito. So ibig sabihin, meron na siyang isang may power na ito. Kaya pag ito nilagay mo dito sa drain position, sa loob, aangat naman yung kanyang contact. No, kaya mawawala naman dito. Okay? So, yun po yun. Yan yung function niya. Kaya mayroong ganyan. Kaya ito, kahit magkabaliktad itong dalawa na to, okay lang yan. Walang problema yan. Ang purpose naman ito ay bibigyan niya lang ng source, no, dito sa kanyang timer, yung dalawa na yan. Okay? So yan na po, no, sa mga gusto lang mag DIY at sa ating mga bagong technician. Okay, yan na. So titistingin na natin to ngayon kung tama tong aking wirings. Okay, testingin natin, tara. Ayan, nakasaksak na po yan, pero hindi pa gumagana rito. Naka-drain position, subukan natin ano yung timer, kung gagana siya o hindi. So hindi po siya gumana kasi naka-drain position. Lagay natin sa normal or sa soft. Yan. Ayun, yun. So gumana siya. Yan. So okay na po yung ating cycle, ano po, yung tawag dito, yung ating clockwise, counterclockwise, okay na po yan. Sa normal position, okay na po siya. Yan. So, okay na po yan. Tips ko lang po, karagdagang tips sa ating mga customer, kapag ganitong gumagana siyang timer, huwag po natin ibalik sa zero. Hayaan lang po natin, no, na kung saan bumalik siya, kasi pwedeng masira yung ating mga gear. So ang gagawin lang natin, kung walang ganitong nakasalang, bunutin na lang po natin dito. Ayan. 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 Umaandar pa yung ating timer. So lagyan na natin ng tape.